Nabulagan. Sa wikang Pilipino, kapag sinabi nating nabulagan, hindi naman ito literal na pagkabulag ng mata, kundi di natin nakita yung dapat nating makita. Marahil yung mga alagad patungong Emmaus, sila rin ay nabulagan dahil sa kanilang matinding kalungkutan o pagkatakot dahil sa nangyari sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi nila siya nakilala. Mayroon namang mga nagsasabi na talagang ang maluwalhating katawan ni Kristo ay hindi nakatulad ng dating kanyang katawan. Ngunit makikita rin naman natin sa ibang bahagi ng Ebanghelyo na bagamat si Jesus ay muli nang nabuhay, nakilala naman siya ng mga alagad. Kaya maaari nating masabi na ang mga alagad na nakasabay ni Jesus sa daan patungong Emmaus ay nabulagan dahil sa kanilang matinding kalungkutan. Mga kapatid, bilang mga tao, madalas tayo rin ay nabubulagan ng ating mga emosyon. Kapag dumating ang mga mabibigat na emosyon sa ating buhay, lalo na ang kalungkutan, madalas nabubulagan din tayo. Hindi na natin makita ang ganda ng buhay. Hindi na natin makita ang kabutihan sa ating kapwa. Hindi na natin makita kung ano pa ang landas na ating tatahakin. Nabubulagan tayo dahil sa matinding kalungkutan o sa iba pang mabigat na emosyon. Nawa mga kapatid, kapag tayo ay nasa sa ganitong pagkakataon, huwag nating pabayaan na tayo ay maligaw ng landas dahil sa ating mga nararamdaman. Kapag mabigat ang nararamdaman, mainam na tayo huminto muna, hayaan natin na lumuwag ang ating kalooban at doon tayo mag-isip at manalangin muli at hingin natin ang tulong ng Diyos upang malaman natin ang tamang landas sa ating buhay. Pag mabigat ang nararamdaman, nabubulagan tayo. Nabulagan. Ito ang ating isang salita sapagkat sandigan natin ang kanyang salita.